Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay February 13, no? Friday the 13, 2026. So, at bukod sa medyo bloodbath yung yung galaw ng market talaga natin for today's trading natin kasi nag-drop tayo ng negative 1.34%. So, buhos ulit, oh. Okay, so tingnan na lang natin kung bounce so by next week, no? So 6,384.58 yung closing natin. So makita mo dito, marami sa mga blue chips natin naglaglagan. Ayan, so ICT nag-drop ng 4.5%, si si BDO minus 2.5, si Ali minus 3%. Tapos si yung iba, yung mga big caps din. So nag-drop din pati si Maynilad natin, no? Negative 1.82%. So medyo lumabas kasi yung foreigners natin, 466.63 million yung pinaka-net foreign sell natin. So kung 6.3 billion tayo kahapon, so mga 5.9 billion na lang yung net foreign buy sa market. Marami, marami pa rin. Nandiyan pa rin naman yung mga foreigners sa market natin. Kaya lang ngayon, so sakto Friday the 13, bloodbath yung karamihan ng mga stocks natin. Pero advance Happy Valentine's po bukas February 14 naman. So sa global market, sila yung dahilan bakit nakisabay yung market natin na nag-drop ng more than 1%. Si US market kagabi, nag-correct siya ng more than 2%. So, pati yung crypto natin, laglag din. Ayan. So, ang dami nalaglag ng mga stocks. Yung Asia at saka Europe, silipin na lang natin mamaya. Hindi ko siya masyadong napansin pa. Okay. So, yung mga pag-usapan natin, penny stocks yung karamihan ng mga, may pumitik naman. Kaya lang mga penny stocks nga ito. Halimbawa si Ani, nag-up siya ng 10%. So, binomba to kanina. Pati si Green pala, nag-up din siya, di ba kapon? Pinag-usapan natin siya. So, negative 75K net foreign sale. Tapos si Apollo, nag-up ng, ito, pumitik, 6.53%. And then, meron siyang 26.4K net foreign sale. Tapos si SCC, nag-up siya ng 2.95%. And then, meron siyang 24.39 million net foreign buy. So, napansin natin to kasi nag-close the gap si SEC, di ba dati nagkaroon siya ng dividends na 6% pero ang laki ng drop. At again, naka-recover na siya. Tapos si Mark Ventures, di ba meron tong dividends na 16% yata yung dividends eh. So nag-drop naman siya ng 12.22%. So ito na yung ex-date niya. Tapos sa 51.15K net foreign buy, APX syempre drop yung mga majority, yung pinakamalakas na nag-drop ngayon mining kasi nag-correct din si si gold. So, dama yung mga mining stocks natin. So, negative 2.28%. Pero net foreign buy siya, 37.36 million net foreign buy. And then si nickel, syempre drop, negative 6.32%. And then meron siyang 202K net foreign sell. Okay? So, nauntog. Pangalawang untog dito sa malapit sa 6,500 levels natin. Next week, mali mo, di ba? So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then, as usual, sa social media natin, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para update ka sa daily reviews natin. Subscribe ka lang or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. As usual, weekends na naman. So, araw na lang ulit tayo sa market. Company reviews, mga sample trades sa market, tapos mga indicators, check mo na lang. Fundamentals, yung mga risk management, and PSC, stock market studies natin. Okay? So sa crypto, follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to. So meron tayong vlog kahapon. Yung sinasabi ko sa yung crypto trading firm na si Hero Trader. So check mo na lang. Prop firm siya. Okay? Sa social media natin na iba, Facebook account, Facebook page, follow mo na lang po. Pili ka na lang. Tapos sa Budagipig, yung mga articles and Twitter, hinahanap ko yung yung summary ni Philippine Stock Exchange. Wala pa siya. So, repost natin to. Pero etong review ko kasi medyo maaga ng konti. So, katatapos lang trading sa market and then
gumawa na tayo ng video. So, tingnan natin si Philippine Stock Exchange. Pag wala, then update ko na lang, repost ko na lang mamaya. Okay, wala. Si Globe yung ano yung maraming post dito kasi meron siyang follow-on offering na papasok ng mga shares sa market natin. Okay? So ito yung vlog ko kahapon kay Hero Trader. So double check mo na lang. Tapos ito yung closing natin. So mas marami ulit yung laglag dito sa market natin. So nag-up 2% lang yung pinaka gainer si SEC 2.95%, Pure Gold 2.23, Aboitiz 2.13, Metrobank 1.51, tapos si Meralco 1.09%. Okay? So the rest is si Plus, nag-gain din pala siya 0.74. Pero ang baba pa rin. ICT, so ito yung humila sa market. Kala ko didiretso na yung breakout kasi may volume siya last time, di ba? May malaki siya net foreign buy, silipin na lang natin. Tapos si GGS drop pa rin, negative ilan ba to? Malabo na yung mata natin. 3%, Ali minus 3%, BDO minus 2.5, Monday minus 2.05%. Kinain din yata ni Monday yung yung breakout levels naman niya. Okay? So Wilcon is ramping up its expansion this year. Tapos si Aboitiz, okay, advanced study state expansion, Macro Asia, Cavite Farm to strengthen supply chain. Tapos si Globe gets sets dividend rates for preferred share sale. Nung first half, mas marami yata yung verde nung first half. So nandito si Aboitiz Equity. Pero umaga pa lang negative na yung index natin BMC ayan, 1.5, SEC 1.4. Tapos si ICT pa rin yung nangunguna sa drop. Negative 2.98. Si Jollibee nag-drop din pala kanina, minus 2.6%. Parang hindi ba trap yung yung breakout natin. Pero marami pa rin naman yung yung net foreign buy. Okay, so ito yung follow-on offering, may dividend rate siya dito nakalagay. So 6.7% Series A and B. Mas mataas pa rin si MP2, di ba? More than 7% yung huli niya. Ewan ko lang this year kung magkano na yung dividends ni So ito yung second time ko na makaka-receive din ng MP2 dividends. Last year meron na ako eh. So nag-start ako is around August o June since 2024 yun para sa 2025 na dividends. Okay, so hopefully mas maganda ngayon. And plan pa natin mag-invest doon. Okay, BPI rank as the top Philippine corporation in Time Asia. Alter has appointed PNB Capital and RCBC Capital to manage a public offering. Tapos si Macro Asia commissions first phase of this 4-point desalination. Tapos Alter pa rin. Okay, P Corp, meron siyang dividends. Magkano kaya? Wala, no? Hindi siya nakalagay. Lotto is unwinding its investment in HHR after national government a firm policy against licensing online betting platforms. Macro Asia, new venture has launched agricultural project in Cavite. Raslag partnered with Verdant Philippines Alpha. So, ang laki ng kukunin niya, 60% stake. BPI list its latest 50 billion social bonds. Okay? So, yun lang. Konti lang yung na-post ko dito. Kasi medyo pangit yung yung sentiment ng market. Okay. So, anyway, no choice tayo dyan. Palalampasin ulit natin yung sentiment ng markets natin. Okay? So, patalasas po ulit yung ating Patreon channel, yung mga sunod guide sa trading sa Philippine markets. Join ka lang po sa group natin. Okay, so punta tayo dito sa index. Okay, so nauntog tayo dito sa Pero tignan natin kasi nandiyan pa rin naman yung optimistic pa rin ako kahit na medyo malakas yung drop for today. So bloodbath yung market natin. Sakto pa naman, Friday the 13 nga yung So pambawi na lang bukas is Valentine's Day po natin. So nag-close tayo 6,384.58, negative 1.34% and 400 million nga po yung pinaka net foreign sell natin. So bumaba ulit yung RSI pero above pa rin naman ng 50 and medyo nahirapan na naman yung um,
yung formation ng MACD. Pero okay pa rin naman. Okay pa rin yan. Tignan na lang natin. Wag lang tayo lumusot dito sa MA20 by next week. So, ang dami nga nag-drop na sa ICT, nag-drop sa mga big caps natin. Okay. So, tingin tayo sa mga winners. Karamihan sa kanila, mga penny stocks. So, hanapin ko na lang may volume. So, ani yun ang una dito. Kaya ito yung nilagay ko sa list natin. Kahit pa paano may volume naman. So, nag-up siya ng 10%. Pero si Green, sumabay din siya. Nag-bounce. Nag-worry tayo dito kasi pabalik na naman dito sa 0.12. So, good bounce. 8.9%. And then si Apollo, binubomba. So, 6.35%. Si SEC, ayan, close the gap na. Sakto. 2.95% mga ka-SEC. Tapos si AGI, ito, pa-breakout na rin. Laki din, lakas na recovery. Kung kailan natanggal sa di ba? Index natin. So 2.55% nangyari kay RCR. Pure Gold 2.23. Tapos si Agiu, kulang sa volume, 1.63. And then si East West, up din siya ng 1.61%. Pa-breakout si East West natin. Okay? Aba, bumabawi, 1.41%. So, next week natin makita magbe-breakout sa MA100. Okay. So, sa mga losers natin, Mark Ventures nga po, pero gawa ng ex-date. Ayun 16% yung dividends natin sa kanya. Si Certec, nag-drop din siya ng 8.57%. Tapos si Nickel, 6.32%. Tapos si Felix Mining, 3.93%. IMI, 3.33%. GGS, 3.16%. Ali, negative 3.05%. And si Bloomberry, negative 2.87%. So marami nag-drop mga mining stocks. APX minus 2, AT minus 2, si OR. Okay, isang mapulang Friday sa mga kasama natin ngayon. So silip tayo dito sa galawan sa global markets. Laglag kagabi So hihila talaga to sa global markets. So si Dow Jones drop 1%, si Nasdaq 2%, and then si S&P minus 1.5%. Tapos pinapakita pa ng futures, mapula ulit. S&P minus 0.12, Dow Jones minus 0.15, and then si Nasdaq negative 0.13%. Okay, so drop, European stocks mix. Okay, laglag din pala Lalaki ng drop. Laglag din yung mga Asian stocks natin. So, lalo na dito sa crypto, akala ko pa naman babawi na to kahapon. So, laglag pa rin siya. Marami tayong nakitang mapula. Bitcoin, 66K na lang. So, nag-120K yan. So, 50% drop na. Ethereum, 1.9. XRP, 1.36. Sol, 79. Si Dodge, 0.09. Okay, laglag tayo sa crypto. Sa weekends kaya parang walang catalyst tong cryptos natin. Okay, balik tayo dito and then quick review sa mga trending stocks. So, unahin nga po natin si Ani. No choice tayo ngayon kundi mga penny stocks na naman yung galaw ng market natin. So, nauna si Ani kasi medyo malaki yung volume niya. So, pinitik nga siya, no? May balita kaya to. Sinahanap ko sa sa dito sa Investa, wala din ako makitang catalyst. So, basta ang alam ko lang, pinitik lang itong dalawa, si Green at saka si Ani kasi nag-oversold niya si di ba? Si Green natin yan. So, na-pump siya kaagad, no? Lakas ng pump nito, Parang basag-basag na galawan. Sa una pa lang, pag open market, binomba na siya. So, pero kung papasinin mo, may mga nga siya dito, may mga spike ng volume, no? Ngayon lang siya nakalusot. So, good sign para sa kanya, baka gusto mong baguhin yung trend. So, breakout tayo sa MA20. Hopefully, mabot siya ng 0.59, no? Pero para 6.65 yung pinaka-resistance niya. Okay, so tingnan natin kung mabuhay ito by next week. So, dahil sa malakas na sipa, yung RSI natin is nag-above ng RSI 50.
And then, yung ating MACD formation is nabuhay din siya. So, nag-close siya na 0.55 up 10% and 75.8K net foreign sell. Okay? Next, penny stock ulit. Si Apollo. Ayan, lumalaban ulit to. So, medyo obvious na ngayon yung gusto niyang breakout dito sa malapit sa MA 100. Nagsasalubong na sila. So, good sign to. Pagpakabalik to, malay mo. Mabot ulit to ng 0.01. Pero ano lang naman to, di ba? Siyempre, speculative lang ngayon si Apollo kasi wala naman siyang ibang catalyst eh. So, ito yung pinaka-trading range niya, 0.0058. Ginaya ko na lang dito sa bandang kaliwa. Okay. So, hopefully mag-breakout by next week. Okay yung RSI. So, above siya na 50. And then, okay din yung trend ng itsura ng MACD formation. So, nag-close 0.0067, 6.35% up. Next, SEC. Ito, okay. Hopefully, hindi ka nakabitaw ng lakas kasi, grabe naman yung drop nito. Nabigay lang na 6% na dividends last time. Pero nag-drop siya ng 17%, di ba? Mapapabenta ka. Pero kung hinawakan mo lang, panalo kasi nakabalik na siya ulit dito. So, meron ka na 6% na dividends. And then break even ka lang kung kumuha ka dati dito sa price na to. Panalo, di ba? Tiyaga lang talaga. Okay. So, okay yung RSI. Hopefully, makalampas pa siya dyan. Makarecover. Yung trend ng RSI, okay siya. And then, okay din yung MACD formation natin. So, ito na lang pinaka-support line yung MA20 or yung gap line dito sa 31 pesos. Okay, so nag-close 33.2 up ng 2.95% and 24.39 million net foreign buy. Okay, so hopefully maganda. Next, Mark Ventures. So usapang parang parehas lang kay SEC, no? Usapang dividends, nag-drop din itong si Mark Ventures natin. Maganda lang sa kanya, 16% yung dividends pero ang drop niya is around 14% yata pinaka-drop natin dito eh. 12%. So, meron pang 4%. Hopefully, hindi na niya kainin yan. And then, mag-recover siya by next week. Pero ang pinaka-support natin, nandito pa kasi sa malapit sa MA 100. Pero malay mo, di ba? So, tignan na lang natin. Okay. Dividends yung announcement ng dividends yung nagpa-pump ng price action niya. Okay? So, ngayon, kailangan niya muna maghanap ng support which is malapit dito sa MA 100 yung pinaka support level ni mark natin. So yung RSI drop syempre, lakas kasi ng correction niya. So nag-close 0.79 minus 12.22% and 51K net foreign buy. Next, mining stocks. So nakita na natin si gold kanina. So based sa galawan niya, nag-drop nga siya kahapon, no? So ito yung sinundan din ng mining stocks. Pero nag-recover na. So hopefully by Monday, makita natin is bumalik siya dito. Then babalik din yung mga mining stocks natin. So balik tayo kay APX. Okay, so based dito sa galaw niya, nag-resist sa 16 pesos. Tapos, okay, so ito na lang yung trend na tinitingnan ko sa kanya. MA20, yung pinaka-support natin. So, nag-bounce naman yung gold. Hopefully, by next week, maka-recover na itong mga halaga natin sa mining stock. So, nag-close siya 15.4, negative 2.28% and 37 million net foreign buy. Meron pa rin siya net foreign buy. Next, lastly, si nickel. Kung kailan nag-breakout, saka naman nagkaroon ng di ba? Negative sentiment. So, tingnan natin, parang gusto niya i-close the gap, pero panalo pa rin naman kung overall picture lang ang pag-uusapan sa kanya kasi yung price action natin is okay pa rin naman, di ba? MA20 yung pinakamalapit na support. Hanggang close the gap lang sana. And okay pa rin naman yung RSI. So, malakas. Above 50. And then, medyo nag-deep yung MACD formation natin. Okay lang to tingin ko si nickel. Okay, so nag-close siya 5.19, negative 6.32% and 202K net
foreign sell. Okay? So, anyway, kahit mapula yung market, Valentine's Day bukas, so bawin na lang natin sa mga dates natin. So, hopefully by next week, mas maganda ulit yung galaw. Kasi nandiyan pa rin naman yung foreigners natin, di ba? Nasa 5.9 billion pa rin naman yung net foreign buy natin. And hopefully wala na masyadong net foreign sell buy next week. Kasi yung global, hihilahin din tayo niyan eh. Okay, so yun lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.